Shiva's POV. Napakuyom ako ng aking mga kamao matapos kong basahin ang report tungkol kay Mrs. Malu Madrigal. And I hate to admit it, but my godfather was right when he told me that I would change my mind after I read the woman's files. Karapat-dapat nga itong burahin sa mundo dahil wala itong kwentang ina. Itinutulak nito ang dalawang anak na babae para gawin ng may kahalayang mga bagay sa iba't ibang lalaki kapalit ng malaking pera. Sa bagay, hindi naman niya tunay na anak ang magkapatid na Mavi at Hana, kaya wala siyang pakialam kung mapariwaraman ng kanyang mga anak dahil hindi naman niya sila tunay na mga anak, kundi ampon lamang. Dalawang batang lansangan na inampon ni Malu at pinalaki para maging source of income niya paglaki ng dalawang babae. May isang frosted house din si Madrigal na libreng nakakapag-operate dahil may malaking tao na tumatanggap ng lagay mula rito. Kaya hindi ito hinuhuli ng mga pulis. Kaya kailangan ng isang katulad ko para matigil na ang kasamaan ng babaeng ito. Kung kahapon ay buo ang loob ko na huwag gawin ang trabaho, ngayon naman ay nagbago na ang aking isip. Buo pa rin ang loob ko ngunit buo para patayin siya. Pagkatapos kong basahin ang files ni Malu ay agad ako nagbihis ng aking kasuotan. Isang fitted black leather na overall ang isinuot ko. Itinirintas kong mahabang buhok ko at ipinasok sa loob ng aking hoodie para hindi mahalata nino man na isa akong babae. Kahit sa aking katawan ay hindi rin mahahalata na isa akong babae dahil nagsusuot din ako ng jacket na ipinang-iibabaw ko sa aking overall na suot. Mainit ang suot ko kung titingnan ng ibang tao, ngunit ang totoo ay hindi ito mainit dahil malamig sa balat ang tela. Nagsuot ako ng itim na bonnet para hindi makita at makilala ang aking mukha pagkatapos ay pumunta ako sa gilid ng aking bahay kung saan nakatago ang aking big bike motor na kulay black. Inalis ko ang nakakover na telang itim sa aking big bike. Minsan ko lamang gamitin ito kaya mukhang bagong-bago pa ang itsura. Kinuha ko agad ang itim na helmet na nasa ibabaw ng big bike motor at isinuot sa aking ulo kahit na nakasuot pa ako ng bonnet. Sumakay ako sa big bike at pagkatapos ay pinindot ko ang on button para umandar ang makina. Mula sa aking big bike ay pinindot ko ang aking pulang button na connected sa gate ng bahay ko. Maya-maya lang ay unti-unting bumukas ang automatic kong gate. Kaagad kong minaniobra palabas ng gate ang aking big bike. Pagkatapos ay muli kong pinindot ang red button para naman automatic na magsarado ang gate. Nang tuluyan ng sumarado ang gate ay saka ko pinatakbo palayo ang aking big bike. Mahina ang ingay at smooth ang takbo, kaya gustong-gusto ko itong gamitin. Kapansin-pansin ang aking itsura ngunit wala akong pakialam. Hindi lang naman ako ang weird na dumadaan sa kalsada. Weird ang suot ko dahil mula sa aking suot hanggang sa aking big bike ay puro black. I like the color black because it represents the sadness that I felt of losing my family. At saka black din kasing favorite color ng daddy ko. My dad said that the black also represent the simplicity of life. So I also like black color. Ilang metro pang layo ng bahay ni Madrigal ay pumarada na ako sa gilid ng kalsada. Tiningnan ko ang aking paligid kung walang CCTV and I'm glad that I found nothing. Siguro safe ang subdivision na ito. Kaya ang mga CCTV ay naroon lamang sa entrance ng gate na wala namang gwardya at sa bawat kanto. Pero siguro may mga CCTV sa loob ng bawat bahay dahil malalaki ang mga bahay na aking nakikita. Kaya imposibleng wala silang ganoon sa loob ng kanilang bahay. Malalayo rin ang distansya ng bawat bahay sa kanilang mga kapitbahay. And I found this as my advantage. Walang makakapansin sa akin kapag nagmanman ako sa bahay ni Madrigal. Maliksi ang kilos na tumakbo ako palapit sa isang malaking puno ng mangga. Napangiti ako nang makita kong may sanga na nakahilig papunta sa loob ng bakuran ni Mrs. Madrigal. I can use it para makapasok sa loob ng bakuran. But as today, I'm just going to observe sa loob ng paligid ng bahay ng aking target. Walang kahirap-hirap na nakaakyat ako sa taas ng puno ng mangga. Naglambitin ako para makapunta sa mataas na sanga kung saan makikita ko ang lahat ng kilo sa loob ng bahay. Inilabas ko ang dala-dala kong maliit na binocular para mas makita ko ng maayos ang mga tao sa loob. Unang ginamitan ko ng binocular ang isang kwarto. And bingo! I saw Mrs. Madrigal talking to one of her daughters. Sa tingin ko ay galit si Mrs. Madrigal kung ang pagbabasehan ko ay ang kanyang itsura. Nakakunot ang kanyang noot, madilim ang mukha. Mukhang pinapagalitan nito ang ampon nitong si Mavi. Hindi ko marinig ang usapan nila mula sa kinaroroonan ko. Ngunit tila nagmamakaawa si Mavi kay Mrs. Madrigal dahil bigla itong lumuhod sa harapan ng adopted mother nito.
At lihim akong napamura nang makita kong sinampal ni Mrs. Madrigal si Mavi. Pagkatapos ay sinabunutan. Nanlilisik ang mga mata nito habang kausap si Mavi, na nananatiling nakaluhod at nagmamakaawa habang umiiyak. Maya-maya lamang ay tumango si Mavi kay Mrs. Madrigal. Pagkatapos ay tumayo at umupo sa gilid ng kama. Nakangiti na si Mrs. Madrigal nang muling kausapin ang anak. Inayos pa nitong nagulong buhok ni Mavi bago lumabas ng kwarto. Sinundan ng aking binocular kung saan ito pupunta hanggang sa muli ko siyang makita sa may sala. Napapalibutan ng salamin ng bahay ni Madrigal kaya halos nakikita ko ang buong galaw nila. Nagtagis ang aking mga ngipin nang makita kong isang lalaking foreigner na nakaupo sa sala. Bigla itong napatayo nang makita si Madrigal na malawak ang pagkakangiti sa mga labi. May iniabot na sobre ang lalaki kay Madrigal bago ito nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto kung saan naroon si Mavi. At nahuhulaan ko na kung bakit galit kanina si Madrigal kay Mavi. Habang nagmamakaawa naman ang huli. Malamang ay pinapagalitan ni Madrigal si Mavi at pinipilit na sumiping sa lalaking foreigner. Napapasa na bilang lolo nito. At kaya nakaluhod si Mavi kanina at nagmamakaawa ay para hindi napiliting gumawa ng kahalayan sa customer na yon. Hindi ko lang alam kung ano ang sinabi ni Madrigal para mapapayag nito si Mavi na gawin ang bagay na yon kasama ang customer. Siguro ay tinakot nito. Itinutok ko ang aking binocular sa kwarto ni Mavi. Hindi ko napigilan ng mapakuyom ng aking kamao nang makita kong inuumpisahang halikan ng foreigner si Mavi at pagkatapos ay inihiga sa kama at dinaganan. Nang maghubad ng damit ang lalaki ay gustong-gusto ko na siyang hagisan ng aking karayom. Ngunit pinigil ko ang aking sarili. Maliban sa hindi aabot sa kanyang aking karayom. Dahil medyo malayo ang distansya ko sa kanila, ay siguradong maaalerto si Madrigal kapag pinatay ko ang customer na ito na ngayon ay nagpapakasarap sa murang katawan ni Mavi. Hindi ko na nakayanang patuloy na panoorin ang ginagawang kahalayan ng foreigner sa katawan ng pobreng bata. Kaya agad na akong bumaba sa puno ng mangga. At nagpupuyos ang kalooban na naglakad pabalik sa nakaparada kong big bike. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago ako sumakay sa aking big bike. At isa pang tingin ang ipinukol ko sa bahay ni Madrigal bago ko pinaandar palayo ang aking big bike. Don't worry, Mavi. You and your sister will be free starting tomorrow night. Eksaktong pagtapak ng alas 11 ng gabi ay nasa labas na ako ng bahay ni Mrs. Madrigal. Just like yesterday, I parked my car few meters away from her house. Mukhang kinakasihan ako ng pagkakataon dahil napansin kong patay ang mga street light. Siguro ay pundi ang bumbilya kaya hindi pinailaw. Pabor sa akin ito dahil walang makakakita sa akin, maski sa aking anino. Lalo pat suot kong muli ang isinuot ko kahapon. I quickly climbed up the mango tree after I made sure that no one would see me. At mula sa sangang pumapasok sa loob ng bakuran ng bahay ni Mrs. Madrigal, ay maingat akong tumulay at parang itim na pusang tumalon pababa. Walang ingay at magaan ang aking katawan kaya walang sino man ang makakapansin sa aking pagpasok sa bakuran. Sinuyod muna ng mga mata ko ang buong paligid. Tahimik at tila natutulog na ang lahat ng mga tao sa bahay na ito. Maliban sa bukas na ilaw sa garahe at gilid ng bahay, ay wala na akong nakikita pang ibang ilaw. Nakikita kong CCTV na umiilaw ngunit wala akong pakialam sa mga ito. Hindi naman nila makikita ang mukha ko dahil nakasuot ako ng overall na damit at jacket, just like yesterday. Kahit mukha ko ay natatakpan din ng itim na bonnet at hindi naman siguro nila ako makikilala sa pamamagitan lamang ng aking mga galaw. Dahan-dahan at puno ng pag-iingat na lumapit ako sa nakasaradong pintuan. Halos 1 minuto ko lamang na kinalikot ang saradura bago ito nabuksan. Sisiw lamang sa akin ang pagbubukas ng mga nakasaradong doorknob. Maingat kong ibinalik ang pagkakasarado ng pintuan. Inilibot ko ang aking paningin sa loob ng malawak na sala at pinakiramdaman kung may tao bang kumikilos o humihinga na malapit sa akin. Napakatahimik ng buong paligid na tila ba walang tao sa bahay na ito. Kaagad kong hinanap ang kwarto ni Malu Madrigal. Una kong pinuntahan ang kwarto na malapit sa tabi ng hagdanan. Hindi ko alam kung kaninong kwarto ito dahil ang kwarto lamang ni Mavi ang nasilip ko kahapon. Hindi nakalakang pintuan kaya mabilis ko itong nabuksan. Napakunot ang noo ko nang makita kong walang katao-tao sa loob. Hindi ito ang kwarto ni Madrigal. Naisip ko na baka guest room lamang ang kwartong ito na una kong pinasok. Sunod kong nadaanan ang kwarto ni Mavi na nasilip ko kahapon. Hindi ko na pinag-aksayahang buksan ng pintuan
dahil alam kong si Mavi ang natutulog sa kwartong yon. Ang kwarto na sunod kong pinuntahan ay ang nasa dulo ng pasilyo. Hindi ko napigilan ng mapailing ng matuklasan kung hindi rin nakalak ang kwartong ito. Talaga bang hindi mahilig maglak ng kwarto ang mga malalaking bahay? Hindi ba dapat ay laging nakalak ang kwarto nila dahil delikado? Hindi nila alam kung may magnanakaw ba na nakapasok sa loob ng bahay nila o isang assassin na katulad ko. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan at hinayaan ko lamang na nakabukas ito ng bahagya. Madilim ang kwarto ngunit dahil sanay sa dilim ang aking mga mata, ay nakakaaninag pa rin ako. Nakita ko na nakasabit sa dingding ng kwarto ang malaking picture frame ni Malu Madrigal na magandang pagkakangiti. Habang katabi sa upuan ng namayapa nitong asawa, napangiti ako ng lihim. Ito na nga ang kwarto ni Madrigal. At itong natutulog sa kama habang nakatalokbong ng kumot. Maingat at walang ingay akong naglakad palapit sa natutulog na babae. Ngunit bago pa ako makalapit sa kama ay bigla akong nakaramdam ng isang matigas na bagay na dumikit sa aking leeg. Huli ka, silent assassin. We finally met again. Kausap sa akin ng pamilyar na boses sa aking tagiliran. Agad kong nakilala kung sino siya. It was Harriet. Hindi ko siya nakita dahil nagtatago pala siya sa gilid ng kanto papunta sa banyo. At nang dumaan ako sa pwesto niya, sa kanya ako tinutukan ng barel. Kakainis. Napamura ako sa aking isip nang marinig kong sinabi ni Harriet. Agad kong na-realize na isang setup lamang ito sa akin. Someone tipped off to Harriet that I am going to assassinate that woman. Mabilis ang naging pagkilos ko. Bahagya akong umatras kasabay ng paghawak sa kamay niyang may hawak na barel at binigyan ko siya ng malakas na siko. Nabitiwan niya ang hawak niyang barel and then I kicked him hard and pushes him into bed. Saka ko natuklasan na walang tao pala sa ibabaw ng kama at unan lamang na pinormang tao ang natatakpan ng kumot to lure me in. Nang bumagsak sa kama si Harriet ay agad akong napatakbo papunta sa pintuan to escape. My target is not here, so I have to leave quickly before Harriet could find a way to capture me. Ngunit hindi pa man ako nakakaabot sa pintuan ay agad nang nakabangon sa higaan si Harriet at mabilis niyang nahawakan ang damit ko sa likuran. I quickly turned around under his arm at pagkatapos ay binundol ng ulo ko ang kanyang tiyan at binuhat ko siya para tumambling siya sa likuran ko. And then I pinned him on the floor. Harriet is heavy pero nakaya ko siyang buhatin dahil sanay naman akong makipagpambuno sa mga taong malalaki ang katawan. Sa training ko pa lamang ay nasanay na ako sa malalakas na kalaban. But if I am ordinary woman with a normal strength ay siguradong hindi ko siya makakayang buhatin. Pwede ko sana siyang turukan ng aking karayom para mabilis akong makakatakas sa kanya, ngunit hindi ko ginawa. Ayokong turukan siya ng pampatulog dahil sigurado ako na he will feel humiliated again just like I did to him before. Mas ayoko namang gamitan siya ng pampaparalyze because he will feel hurt bago bumalik sa normal ang pakiramdam niya. Mararamdaman niya kung anong naramdaman ni Manolo, but I don't want him to suffer just like Manolo. At mas lalong ayoko namang gamitan siya ng aking deadly weapon. Kahit nakalaban ko siya at maaaring mapatay niya ako, I still couldn't bear to use my deadly weapon on him. So I need to escape immediately bago pa ako mawalan ng pagpipilian at magamit sa kanyang isa sa aking mga karayom. Sa halip na turukan ko ng aking karayom si Harriet, ay muli kong tinangka na tumakbo palabas ng kwarto. But Harriet won't let me escape easily. Bago pa ako makatakbo ay nabigyan na niya ako ng malakas na sipa sa likuran ng aking tuhod, kaya bigla akong napaluhod. Ngunit mabilis akong tumayo kasabay ng pagtayo rin niya. Hinawakan niya ang aking isang kamay para malagyan niya ng posas. Ngunit mabilis ko namang nahawakan ang kamay niyang may hawak na posas and slightly twisted it. Kakainis. Lumalambot na yata ako ngayon dahil hindi ko siya tuluyang masaktan. O baka sa kanya lamang ako ganito. Isang malakas na suntok ni Harriet sa aking tagiliran na nagpagising sa naguguluhan kong isipan. Maaaring mahuli niya ako kapag hindi ko seseryosohin ang paglaban sa kanya. Nang makita kong humugot siya ng baril mula sa likuran ng kanyang bewang, ay maliksi akong umikot at binigyan ko siya ng malakas na flying kick sa sikmura. Naglanding sa kama si Harriet, kaya muli kong sinamantala ang pagkakataon na tumakbo palabas ng kwarto. Before I could go out, he manages to shoot me in my left arm. Nakaramdam ako ng sakit ng tamaan ng aking kaliwang braso. Ngunit pilit kong hindi ininda ang sugat ko. Ang tanging nasa isip ko'y makalabas ng bahay na ito ni Madrigal. Nang makalabas ako ng kwarto ay walang lingon-likod na tumakbo ako palabas ng bahay. Tinalon ko ang sanga na pumapasok sa bakuran ng bahay ni Madrigal at naglambitin pa akyat sa kahoy.
Harriet shoot me again, but luckily hindi niya ako tinamaan. Mabilis akong tumalon pababa at tumakbo papunta sa nakaparada kong big bike motor. I quickly put on my helmet. Pagkatapos ay pinaandar ko na ng mabilis ang aking big bike. Agad akong dumiretso sa aking bahay para gamutin ang aking sugat. Siguradong hindi ako nasundan ni Harriet. Dahil nakaalis na ako, hindi pa siya nakakalabas sa loob ng gate ng bahay ni Madrigal. Malu Madrigal is lucky today. My mission to kill her was failed. And it's because of someone who tipped off Harriet about my next mission. But how could I know who sold me off? Agad kong hinubad ang suot kong overall na damit. At basta na lamang init siya sa kung saan. Kinuha kong first aid kit at ginamot ang sarili ko. Nakagat ko ang aking mga labi dahil sa hapde. Ngunit tiniis ko. Mas grabe pa dito ang mga tinamo kong sugat ng pagbabariling kami ng mga hindi nakikilalang tao. Matapos kong magamot ang sarili ko'y uminom ako ng gamot para hindi ko na maramdaman ang kirot. Hindi ko napigilan ng huwag isipin si Harriet. I escaped from him again. So I am sure that he is very disappointed now. At ano kaya ang gagawin niya kapag nalaman niya na ako ang taong nakalaban niya sa loob ng bahay ni Mrs. Madrigal? Will he kill me or arrest me immediately? Bakit mo ba iniisip ang lalaking yun, Shiva? He is your enemy. He will arrest you once he knows that you are the silent assassin that he was looking for. Parang baliw na pinapagalitan ko ang aking sarili. Hindi mapakali na tumayo ako sa pagkakaupo sa gilid ng aking kama at lumabas sa aking kwarto. Kumuha ako ng isang baso ng malamig na tubig sa ref at nilagok ang lahat ng laman na para bang uhaw na uhaw ako. Maya-maya ay muli akong pumasok sa loob ng aking kwarto para magbihis. Nagsuot ako ng jacket na pula para matakpan ang sugat sa aking kaliwang braso. Inilabas ko ang aking kotse at pinaandar papunta sa isang lugar kung saan maaari kong makita si Harriet. Harriet's POV. Huli kong tinungga ang laman ng aking baso. I want to get drunk. Gusto kong ilabas ang nararamdaman kong frustration sa mga sandaling ito. I'm such a useless police captain. 2 beses na akong natakasan ni Silent Assassin. 2 beses akong nagkaroon ng pagkakataon na mahuli siya. But I always failed to do it. Muli kong ininom ang alak sa aking baso. Sobrang bigat ng dibdib ko. Kaya gusto kong malasing. Para kahit papaano'y makalimutan ko na muli na naman akong nagmukhang tanga sa harapan ni Silent Assassin. You're already drunk, Harriet. Sa tingin ko'y kailangan mo nang tumigil sa pag-inom at umuwi sa bahay mo. Sabi sa akin ang tinig ng isang babae. Sobrang kalasingan ko'y hindi ko nakilala kung sino siya. Ano naman ang pakialam mo sa akin? Do you even know me? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Masungit kong sagot sa babaeng kumausap sa akin. Nilago ko muna ang alak na nasa baso ko bago ko siya hinarap. At nabigla ako nang makita ko kung sinong babaeng nasa tabi ko. Shiva? Mahinang sambit ko sa pangalan niya nang makilala ko kung sino siya. Umupo si Shiva sa tabi ko at kinuha ang baso na nasa kamay ko at inilayo sa akin. Ano na naman ang dahilan kung bakit parang pinagsakluban ka ng langit at lupa? Hindi ko maiwasan na titigan ang napakaganda niyang muka. Kahit na wala itong bahid ng makeup kahit na konti. Nagtataka ako kung bakit tila hindi yata siya masungit sa akin ngayon. But it's okay with me. Mas pabor nga sa akin na hindi niya ako sinusungitan. Kinuha ko ang aking baso na inagaw niya sa kamay ko, ngunit inilayo lamang niya yon. Give me that, Shiva. Gusto kong uminom para makalimutan kung nangyari sa akin ngayon. No, you can tell me the reason kung bakit gusto mong magpakalasing. Sabi niya sa akin na para bang iniingganyo niya akong magsalita at nagpadala naman ako sa pang-iingganyo niya sa akin. Bago ko napigilan ang aking sarili na sabi ko na sa kanya lahat tungkol kay Silent Assassin, kahit na confidential ang bagay na ito. Maybe because I'm drunk, kaya walang preno ang aking bibig. But it's okay kung nasabi ko man sa kanyang tungkol sa aking mission to capture that assassin. For sure ay wala namang pakialam si Shiva sa mga sinasabi ko. Ang mahalaga sa akin ay may mapaglalabasan ako ng bigat ng aking nararamdaman ngayon sa aking dibdib. Hinayaan ko lamang si Harriet na maglabas ng kanyang sama ng loob dahil sa pagkabigo niyang mahuli si Silent Assassin. Which is me. Hinintay ko na madula siya sa pagsasalita at mabanggit niya sa akin kung kanino niya nalaman na target ko si Malu Madrigal. I felt useless. 2 beses na akong napahiya ng Silent Assassin na yon. Pinagtatawanan na ako sa buong departamento because I always failed to catch that bastard. Nagtatagi sa mga ngipin na sabi pa ni Harriet, not knowing that the bastard he was looking for is right beside him. Ganoon ba talaga kahalaga sa'yo na mahuli si Silent Assassin?
Paano kung may dahilan pala kung bakit niya ito ginagawa? May dahilan man siya o wala. I will still catch him. I will make him pay for the humiliation that he brought on me. Paano mo nga pala nalaman na ang target ni Silent Assassin ay si Malu Madrigal? Hindi na ako nakatiis kaya diretso ko na siyang tinanong. Bigla akong kinabahan nang tumitig siya sa akin habang nakakunot ang noo. What? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. How did you know that Silent Assassin's target none other than Malu Madrigal? Seryoso ang mukha na tanong niya sa akin.